guys! Welcome back to my channel. It's me, Inday Buriat again. Nagbabalik. May i-reveal po ako ngayon sa inyong mga Inday sa tagal ng panahon na aking pinaghirapan, aking pinag-ipunan. At sa wakas, na-renovate ko na rin yung kwarto ng aking mama at saka ng papa. At ngayon, ipapakita ko sa inyong mga Inday yung resulta ng aming renovation. At heto na po ako ngayon sa pinto mga Inday. Tara, sabayan niyo ako. Silipin po natin sa loob. First, yung pong makikita mga Inday, syempre yung lights na binili ko. Ito pong lights sa ceiling mga Inday is in order ko po lang siya sa TikTok para talaga makasave-save po ako mga Inday. So, sa TikTok ko lang po ito, TikTok shop na bili. Tapos, ito po yung cabinet ko. Ito po yung mga damit ko dito na hinahanger ko mga Inday. Tapos, old na po itong cabinet ko. Yung nagko-condo pa po ako sa Dumaguete. Meron na ito mga Inday binili ko. Tapos, yung mga helmet ko kasi mahilig ako mag-ride-ride. Dito ko na rin nilagay. Tapos, sa taas, nilagyan ko po siya ng shelves para sa mga bag ko mga Inday. Actually, yung mga bag ko dyan is, na po, mga old na po yung mga bag ko niyan. Hindi ko na po usually ginagamit. Kasi, yung mga ginagamit ko po ngayon is yung mga maliit na bag at saka luma. So, ito mga Inday, luma na rin tong bag ko dito. Tapos, naglalagay din po ako ng snake plant dito sa loob para sabi nila, pang fertilize daw ng air. So, at saka ito yung bed ko mga Inday. Pinili ko yung bed ko na ganito yung comforter kasi nagustuhan ko yung design niya. At nabili ko rin po ito sa TikTok. Tsaka yung paborito ko mga Inday kapag wala akong ginagawa. So, nagigitara po ako. And, ito po, picture po ng aking mama during my graduation. So, hindi na po nakaabot si mama sa graduation ko mga Inday. So, during the pictorial, kasama ko pa rin si mama sa pictorial ng graduation ko. Tapos, yung papa ko at saka iba kong kapatid mga Inday. Diba? Tapos, dalawang unan lang po mga Inday kasi yung isa is para comfortable talaga na matulog ako. Naglagay din ako ng gamit tanim dito na snake plants at itong mga Inday natubo siya sa loob ng pot. So, nagandahan ako kaya pinasok ko na lang sa loob. Tapos yung salamin ko. Tapos ito yung study table ko mga Inday, yung mga book ko na binabasa ko. Tapos yung mga gamit ko, mga lotion ko. Tapos, may empty pa doon na shelves mga Inday. Hindi ko pa alam kung ano yung ilalagay ko dyan. Tapos, every morning, pag nagising ako, binubuksan ko itong bintana para papasok yung hangin mga Inday. So, nakagandahan ko dito is, napaka-fresh ko ng hangin mga Inday. Sa labas, hindi pa po siya nalilinis. Yung mga old na mga kahoy po dyan, kailangan ko po muna yung lilinisin. Tsaka yung old house namin po doon. Tsaka, ayan, so marami pa po mga basura, marami pa po mga kahoy. Tapos ito po yung working table ko po mga Inday. So, itong upuan ko po na ito is sa Cebu pa po ito, dinala ko dito. Tapos itong lamesa ko naman po, na-order ko po siya online din sa TikTok. Tapos dito po ako magtatrabaho, mag-e-edit, mag-trading kung maganda yung market mga Inday. So, dito ko po ginagawa. So, ayan lang po, simplihan lang po siya dito. At saka, naglagay din po ako ng sariling toilet at saka shower area sa loob ng kwarto mga Inday. So, ito po siya. Ayan. Simple lang po siya mga Inday. Yung shower po is, isa lang po talaga yung shower at wala po akong hot shower. Ayan, kasi mainit na po talaga ngayong araw. So, at saka, naglagay din po ako ng shelves dito, lagay ng tuwalya, mga tissue, yung mga gamit ko dito. Actually, mga Inday, wala pa po talaga akong maraming gamit dito kasi kakatapos lang na nga po. At saka, itong isa namang shelves dito, in-order ko rin siya sa online, sa TikTok. Halos lahat ng mga nabili ko dito, mga Inday, is sa TikTok. So, empty pa rin siya. Siguro, yung mga feminine na mga bagay na ilalagay ko dyan, mga Inday. Tapos, eto, kulang po siya ng design at saka itong salamin mga Inday, hindi ko pa po siya nalinisan. So, marami pa po akong ilalagay dito mga Inday.
Ito po yung hitsura sa labas mga inday. So, hindi po talaga siya fix. So, hindi lang po ako nagpalagay ng bintana dito kasi maliit lang po yung kwarto mga inday. Kasi CR po dito na side. So, ayan, dito po yung likod ko sa bintana ko. At saka ito din po yung kusina namin dati mga inday. At since na nagpapatrabaho na ako dito, pinapatrabaho din ni Papa yung bahay talaga namin. So, ayan mga inday. Dati kasi is, ano pa to, plywood. Ayan. Tapos, pinatiles din yung lababo namin mga inday. Dati, hindi pa po ito tiles. Floor mat lang po yung nilagay namin dito mga inday. Ayan. So, hanggang dyan po, pinatiles na namin. Tapos, pinasiminto na din yung bubong dyan. Ito po, dito sa part sa amin mga inday, itong bahay po namin ang pinaka-old. Ito po yung mga painting ng kapatid ko. Ayan. Art niya mga inday. May talent yung kapatid ko. Tapos dito niya nilagay. Kasi wala siyang malagyan. So dito niya nilagay yung painting niya. Oh, ganda. Pinakabunso po namin babae yung nag-paint nito mga inday. So ito po yung dirty kitchen namin dito. Hindi po kami masyadong gumagamit dito mga inday. Kasi nagagastog na po kami ngayon. At ayan, hindi pa po siya masyadong fix pa. Tapos ito na yung CR namin ngayon mga inday. Kumpara nung dating picture na ito ipapakita ko. Ayan, sobrang awang-awa ako sa CR namin dati mga inday. Pero ngayon, pinasimento na namin. At saka ito din yung bubong kwarto ng aking papa mga inday. Plywood. Tapos, ano na ba, grabe na talaga may ari po yung anag-anay mga inday. Tapos dito rin nilagyan ng pinasimento na rin namin kasi di po yung nag-anay. Tapos itong kwarto ko dati, ngayon kwarto na ng aking kapatid. Ayan. So ito yung pinaka-old namin na underground dyan mga inday. So hindi na namin pinababa ni Papa tong kwarto na ito kasi siguro may future na plano si Papa dyan. So, kung makikita niyo sa picture dati mga inday, sa dati mga vlog ko, yung bubong ng aming bahay, yung aming bahay dati mga inday is, grabe hindi talaga ganito ang hitsura. Ayan, pinarenovate na rin namin mga inday. So, makikita niyo dati sa previous vlog ko na makikita yung bumbong na mo din mga inday, lahi na job. So puting-puti na yung labas ng bahay namin mga inday, naka-renovate na. Pero hindi po kami talaga totally nakapaglinis kasi tingnan yung mga inday, madumi pa po. Ayan, sobrang daming alikabok. Tapos yung mga bintana, grabe yung alikabok mga inday. Tsaka nawalan pa yung isang blade ng bintana. Tapos nagandahan ko din yung mga inday kasi pinalagyan ni Papa ng parang papasok lang ng hangin sa loob. At yung Papa ko mga inday, kumakain sa loob. Pa! Smile. Kain tayo. Kain tayo. Kasi gutom-gutom na ako eh. Tangali na akong nakauwi ka galing sa trabaho. Hindi ka nang galing sa trabaho? Dito yung harapan. Tapos yung kwarto ko mga inday na pinarenovate natin is naglagay lang po ako ng isang bintana dyan para makakita ako ng sinong tao sa labas. So ayan. So, ayun po mga inday, hindi ko na lang po muna ipapakita sa inyo sa loob po ng aming bahay doon sa bahay ni Papa mga inday kasi sobrang messy pa po, hindi pa po arrange lahat kasi nga sobrang alikabok dahil kakatapos lang po ng renovation. At isa po ito mga inday sa big achievements ko po na maparenovate itong bahay, yung kwarto ni Mama. At ayun mga inday, happy po ako kasi natupad ko yung hiling ni Mama na iparenovate yung kwarto nila at yung bahay namin talaga noon mga inday, makikita niyo po sa picture na sobrang nakakaawa po, especially po yung CR namin. So nagpursige po talaga ako mga inday, nag-save, tapos ganun yung goal ko talaga is ito mga inday, at marami pa po akong goal
sa buhay. So minsan naiisip ko mga inday ba, napagod na ako pero kailangan ko pa rin magpursige, kailangan magtrabaho, ganun mga inday. Kasi kapag nakatulala lang tayo, walang mararating or walang maiiba sa buhay natin mga inday. So iba-ibang trabaho pinasokan ko mga inday. Nag-trading ako. Yung trading sobrang hirap talaga. Yung trading, lalo na yung market, yung mga coin is very volatile talaga mga inday. So ang hirap-hirap i-share kasi ang hirap din niyang intindihin. Umabot po ako ng ilang taon bago po ako nag-trade sa sarili ko mga inday. At saka kahit anong online ginagawa ko mga inday, kahit yung mga captcha, yung pagta-type ganun, mga investment, ganun mga inday, lahat pinapasukan ko. Plano ko po sana dito mga inday, yung lahat po kami magkakapatid, nagmi-meeting po kami na yung isa ko sanang kapatid na gusto mag-renovate sa kwarto ni mama para pag pumunta sila dito, may kwarto sila na matutulugan nila mga inday. Tapos, yung budget daw niya is 10,000. Sabi ko, baka pwede na ako yung mag-renovate kasi nga sa sasakyan lang ako natutulog mga inday. Ang dati, sabi ko, ako na lang gumastos. Tapos, unang budget na binudget ko dito mga inday is nasa 50,000 lang. Ito lang po yung kwarto na napaisip ko na budgetan ko ng 50,000. Tapos, nagsimula na ako maghanap ng carpenter. Yung 50,000 kulang lang mga inday sa mga materyales. Sabi ko, hala, kulang yung pera. So, ayun mga inday, dinagdagan ko na naman. Naging 60,000, naging 80,000, hanggang naging 100,000. Tapos, ito mga inday, CR lang taga yung pinasemento ko, concrete. Yung CR ko, concrete, kasi pinatiles ko. Tapos, itong sahig. Tapos, yung itong mga bubong lahat, itong mga inday, Hardiflex lang po ito. At saka itong kesa may Hardiflex. Tapos, wala na sana akong budget, hindi na, may savings pa ako mga inday, pero hindi ko sana gagalawin yun. Pero sabi ko, pag hindi ko ito binadgetan again, mahihirapan ako maghanap ng panday or yung karpintero mga inday. So ayun, kinuha ko na lang yung iba kong savings, ginastos ko dito. Tapos yung lahat ng gasto ko dito mga inday is umabot po siya ng 200,000 plus. So gagawin ko kasi itong studio unit, yung kwarto na ito mga inday, lalagyan ko siya ng maliit na kusina doon na part. Tapos dyan na part mga inday, yung study table ko is lalagyan ko yan ng yung induction, yung para dekorente lang mga inday na para makaluto. Tapos dito is sink. Tapos plano ko sanang bilhan ito ng aircon sa loob ngayon kasi pag gabi sobrang init. Pag araw, El Niño tayo ngayon, pag araw okay lang, nakakatulong. Pero pag gabi mga inday, sobrang init dito sa loob. So nagtingin-tingin ako ng ref, tapos yung aircon, tapos yung split type ang gusto kong kunin mga inday, pero napakamahal, nasa 37,000. Sabi ko, hindi ko na kaya kasi ubos na talaga yung budget ko dito mga inday. So sabi ko sa sarili ko, tiis-tiis lang tayo sa ceiling fan mga inday, kasi darating din yung araw na makukuha din natin yung aircon. So kasi mga inday, ang mahal-mahal talaga. Siguro worth it siya na bilhin kung may budget tayo kasi inverter, tipid sa kuryente rin. So, ganun mga inday. So, balang araw makukuha din natin yan. So, ayun mga inday, papasalamat lang po ako sa Panginoong Diyos na sa hirap ng buhay, sa hirap ng aming buhay na pinagdaanan, ay nagawa pa rin po natin, or nagawa ko po itong isa sa malaking achievements ko sa tulong po ng aking mga pamilya, lalo na po sa Panginoong Diyos na siya po ang nagbibigay panalangin sa ating lahat. And maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa buhay ko at sa mga pangyayari ng aking buhay, sa mga experience ko, at lalo na po sa pag-share ko sa buhay ng aking ina. Maraming salamat po sa inyong mga positive comment at pag-share po ninyo ng inyong mga madilim na pangyayari sa inyong buhay. So sana po patuloy tayong lumalaban, patuloy tayong mangangarap hanggang may buhay. Maraming salamat po. Ingat kayo. God bless.